Maayong gabi mga kaigsunan o kamong mga pinalangga nga mga kapaglaom nga sa kanunay nagasubaybay sa atong programa Takna sa Pagtuon. Ani agihapon kita dinhi sa nindot kay nga dapit sa gymnasium sa San Fernando Bukidnon. Nag-assist kita sa ongoing evangelism nga gipatigayon sa AWR o Central Mindanao Mission. Of course, sa atong tulumanon karong gabiuna, atong makauban ang atong pinalanggang ministerial director, si Pastor Elvin Salarda. Of course, as usual, ang my better half, ang atong director sa Education Department sa South Philippine Union Conference, si Dr. Oliver Pido. May gabi sa inyo tanan, o before tayo magsugod, ako ngayon si Pastor or Dr. Elvin Salarda sa paghatag sa pagampo. Atong iduko ang atong ulo sa pagampo. Ginoo, salamat kayo nga nini gabiuna. Ani anasad kami sa panahon sa pagtuon sa imuhang leksyon nga maghatag namo kini Ginoo dugang kahibalo nga mahimo ang among pag-alagad mo duol nga nakanimo. Salamat kayo, magpanalangin ka sa madagusa ug ready na kami magtuon sa imong pulong sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So, may gabi, Pastor Elvin, Dr. Pido. Ang atong leksyon nag-isgot may tungod sa atong mission ngadto sa mga adunahan o mga powerful. What is the better word what is a better Cebuano word for powerful? Ang powerful mura ni o kana bang mga gamhanan. Mga gamhanan. All right. So, ang teksto no nga gilambigit gi-mention din makita sa Matthew 16 versikulo 26 nga nagaingon for what profit is it to a man if he gains the whole world and he loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? So, medyo nasa dako kayo nga challenge, especially nga to sa mga tao nga gitawag na to nga adunahan. Yes. But actually, the Bible is not, hindi siya anti-rich, no? Basig maghunaunang uban nga ang Biblia, murag medyo may pagka-bias gamay sa mga adunahan. But actually, it's not. Kaya ang atong lesson, very clearly, no, usa sa mga punto nga gisgutang sa atong lesson is, ang tao, mapobre or maadunahan man, pareho ra sila og pahinanglalon, no? Or need. Mao kaning the need of divine grace. Yeah, tinuod na. Atong makita din nga teksto, gipakita lang gyud ni diri sa atong nga teksto nga ang Ginoo may concern sa mga dato o sa mga gamhanan nga mga tao. Muna nga gipakita din nga ang Ginoo doon nagipaagi nga i-reach out sila, iduol yun sila nga makatagan sila og kalawasan. Pero gipakita po din unsa ang mahimo nga hindrance ngano nga dili sila makasulod sa inarian. Muna akong magtanaw dining ato nga teksto nga God is really doing His best to reach out the rich, pero gipakita po din unsa hindrance ngano nga di sila makasulod sa inarian sa malangit. Okay, we're good. Another thing ako na-observe sa itong lesson is, ang response sa mga mga tao nga gisgutan din in relation sa kaning offer sa gitawag na ito kaning gift of salvation, lahi-lahi ang ilang ilang response. Tingod siguro sa mga nagkalahi nga context yes, social possible. Context or sa ilang mga attainment, ilang naangkon, silang kaugalingon. So, dili po nato sila right away nga ma-judge or ma-blame kung ano. Lahi ang ilang response, no? In fact, sa atong lesson nagisgot din dili daw kita actually kailangan nga moduol nila. But actually, sila daw ang dapat moduol na, I mean, that is mentioned in Thursday's lesson. Kaya actually, if you look at our lesson, sila mismo ang nagkuha o nagkuha og hugot ba initiative nga mo sila mismo ang moduol diha kang Kristo, not the other way around. So how do you look at this approach? Kini mga gamahanan nga mga tao, yung mga most kadaghanan gyud sila mga edukado kayo. O niya tungod sa ilahang pagka-edukado o exposure nila o nasa sa taas nga estrata sa panginabuhi tungod sa ilang mga posisyon o gahom nga nabatnan. So mao na nga listen ni sila i-reach out. Pero kung sila mo'y magtuon yun, makakita sila pamagi, sila mismo ang muduol kay kini mga tawanagod
dili man dayon ni mutuo sa usa lang ka istorya o siguro o sa mga ato pa ni karon mga gamanan i-consider nato ng mga highly professional gyud kayo nga mga tao. Okay. Mga degree holder siguro ni sila. So dili sa dali-dali nimo i-convince kini mga tawo na tagalan nimong libro ni. Ila nang tunan i-research na nila og ayo ana sila maghimo og desisyon. So this is the same thing with this mga personality nga ni adiri sa Bible. Bantayanan gyud, Ma'am Doc Pido. Your takeaway on this one, especially sa atong Thursday's lesson. If you look at the Thursday's lesson, ang focus yun niya is the life of Joseph of Arimathea. Joseph of Arimathea is part of the Sadducees, correct, Pastor? Yes. He's part of the Sanhedrin. Kung ang Sanhedrin karon, I check it out, it's like equivalent sa judiciary o legislative body sa government. So very powerful, no? But Joseph of Arimathea is identified as a disciple. But just like Nicodemus, dili-dali sa ilaha nga they are quite convinced nga Messiah si Jesus Christ. Pero dili-dali sa ilaha magpakita nga, yes, I'm converted. It took them time. Karon, katong punto nga, the nice thing about Thursday is, naghatag og kuan bitaw, naghatag ang author og somehow guidelines or a hint on how we should minister to the powerful. So imagine Joseph of Arimathea, nga usa ka very powerful person in his days, and he would fight for Christ at mga crucial times, right? He was one of those who fought against crucifixion, but he was also very instrumental sa pag realize sa prophecy. Gi-give up niya ang bag-o niyang tomb para dito ibutang si Jesus Christ. So, the point of nga nung dili man ta mo pursue sa ilaha, I think it goes with psychology of a person. When you are in position, when you are naakas otoridad, you are of status, you have status symbol. Yes. When you are in that position, one thing nga dili jud nimo himuon is to expose your vulnerability. That's true. Normally, you don't say in public, mo ni akong panginahanglan, diri ko weak, kini ang avoid, mo ni hawang sa ako. You normally don't hear that from powerful person. Hence, siguro, ang punto dire, it won't be productive kung kita'y magsunod-sunod sa ilaha because in the first place, it would be difficult for them to accept nga naa sila'y pangangailangan. And they might not be able to declare that, no? Pero ang ato pong Thursday, nag-ingon po how can we reach out to them? This is a call for the church. And I think we're also doing it right. Nagahimo jud ta ani. When we start kana bitong ministries that are worthy to be supported by people in position, by people who have the resources, kini mga dato, then it becomes an avenue for them to fill that void. How? Kaya nga no, they see a need and they see an opportunity to be part of transforming lives of others. Kanina nga, I was eavesdropping kanang naminaw ko sa kanang chika-chika. Two professionals ingon sa, we serve to be saved. And they were laughing kay ingon sila nga ay kuan na siya kanang salvation by works. But you know, if I think of it now, in the context of our lesson, one way of kanang a person nga naihawang sa iyang kinabuhi, for him or her to be saved, is to be able to take part of a ministry that heals or fills that void in his life. Kaya kanabi itong mingunta nga, ingon ang Bible, if you did it to the least of your brethren, you did it to me. That is actually an engagement with God. So kung ang tao nga powerful becomes a part of transformation sa usa ka tawo, I don't think it's just salvation by works, but it's actually being part of that miraculous transformation of a person that does not only changes or transforms the other person, but transforms you as well, who takes part of that process. So mo siguro ning, if we make them part of the ministry and
kanang what they have, we capitalize on what they have, what they're able to do, and then ma-ignite na to ang passion nila for that ministry. That's actually one way of saving them as well. Yeah. Kani nga tong very good, no? Kani nga tong lesson ba nga nagisgot may tungod sa kaning mga mga different responses sa mga adunahan. Yes. Like for example kani si Joseph nga gihisgutan din sa Thursday's lesson. Kani bang the strategy of making them come to Jesus or come to our ministry instead of really on our part nga medyo maningkamot gyud ta nga maghimo kita og tanan nga pidi na to mahimo nga para muduol sila nato, but in this case it's actually they who actually personally came to seek or see Jesus. So the question is, so unsaon katong himuon nung ma-attract kining mga adunahan nga sila mismo, no, without kanabitang putting so much pressure on them insofar as kanang sharing our doctrines, teaching something sa kaning pagtulunan sa iglesia nga para makaduol sila sa ato, but instead kanang sila gid mismo kusa nila nga moy moduol gid nato. Unsa ka ang pinaka best way nga mahimo nato to attract them to come to us instead? As a believer, mga believer, ang naman nato ang mensahe sa Ginoo. Kung nato ang mensahe sa Ginoo, ang atong buhaton, atong kinabuhian nga mensahe. Now, kung makita ni siya sa mga powerful, makita ni siya sa mga taong mga kwartahan, kining mga tawana, ilang susihon, ngano man nga, this group of believers, this group of Christians, ngano nga lahi man gyud kain ni sila. So sa diha nga makita ni nila, it becomes, our lives become a witness, di ba? Giingon na si Ginoo nga, kita mo'y kahayag sa kalibutan. Now, when these people of God, the believers, magkahatag sila og insakto gyud nga kahayag, this rich and the powerful, kining mga tawana, maghatag ni sila og taas ka pakisusi, ilaning susihon ni mga tawana, nganong lahi man gyud ni mga tawana. Now, as they go with their personal research, then they will know the truth. O kini mga tawana, mahibulong lang ka, nga mo na nimo adto sa simbahan nga, mo join ko ninyo. Because they have made their own research. So, in many instances, na ay daghan ng experience nato sa mga nakabasa bitaw sa mga atong mga Spirit of Prophecy books, kanang The Great Controversy, kanang mga Step to Christ. Right. Then, after reading and convicted sa kamaturan nga diha, they are looking for the church. I remember, no, sa usa ka ilado nga tulungaan, na invite ko one Saturday, nakawali ko dito, og naitulo ka mga engineers ni Dool. Og ingon tong usa ka literature evangelist nga siya nga, abi nimo pastor, kaning tulo ka mga engineers na ang naka-influence ilang desisyon nga magpabautismo, actually ang libro ra gyud. Yes. Wala jud kaayo Bible study. kanang too much of human intervention bitaw nga kanang mo Bible study to later on nahimo po na pero ang pinakadako ko nga factor katug yung libro nga nakaabot kanila at the same time mao po to naka-influence kanila sa pagbisita or pag-ato sa simbahan. Then later on they decided to be baptized sa atong church, right, no? Yeah, that's true. Yeah, Dr. Pido, naging atong lesson mo din in general, it is better not to pursue them. Let them come to you. Jesus did this. They became a witness to His message. What is your thought on this? My question is, unsay nakapa-attract nila nga muadto kay Jesus? Because the point here is, Right. we dili nato sila gukdon-gukton, right? Pursue. Because that's the Bisaya of pursue, right? Dili nato sila gukdon-gukton nga kita jud mo effort, but let them come to you. At mao daw nagihimo ni Jesus. But the question is, unsay gihimo ni Jesus that made them pursue to him. Christ? Yeah, right. Di ba? Dapat balik. Baliktad. Yes. That's a big question then. Probably it's a big question also now. Kini bitaw, what makes the ministry or what makes salvation attractive to the powerful? As an educator, pastor, I think, and looking at the church as a whole,
there has to be double effort for us nga mo reach out sa powerful, because Pastor Salarda kindly affirmed this. Dili siya dali. Yeah, that's true. Dili jud siya dali. Yeah. Kasi nga, una, I mentioned that term during Wednesday, there is intimidation. Unsaon nimo pag-approach ka ng mga naa sa taas sa sosyudad, nga dili man mo parehog strata, diri man ka, Right. dito man sila, when what would make them also listen to me? Nga diri ramang ko. See? So, ang punto nako diri is, as a Seventh-day Adventist church, what can we do to really reach out to them that would make them also look at kanang, how do we become Christ now? Nga i-pursue nila kita. So, as an educator, sa ako yung huna-huna, in the curriculum sa itong mga AB theology or even kining related sa ministries, there has to be a course na focus jud on urban or kining reaching out to Yes. yeah to the Yes. those in power. Okay. Kasi I'm also a believer nga ang pwede po mo reach out ani nila and mo influence ani nila is of the same circle. That's true. Somebody has to be among us in power. Dili may nga powerful, but dapat na atay influence to make them listen to us Okay. and make them believe Yes. in what we say. That's true. Yes, Pastor. Actually, naatay program nga gitawag nato urban ministry. Gitawag po nato na usay o gitawag po na elite ministry. Nga intended yun na siya sa mga affluent, mga provincial nga mga tao sa ato nga society. Mo na ilahang nga trabaho. Pero gamay ra kaayo ang atong workers nga mura og nabutang ana nga ministry. Tungod kay ang silbing ang resulta, dili manggod maingon nato nga dinaghan. Nga usahay ma-attract man tagod aning dinaghan. Pero dili yun ni kalimtan ni sila. Kay kini mga tawhana, bisag gagmay ra ni sila nga marit sinahinay, pero mahimo ni silang dako kayong asset sa church nga mo'y mo suportar sa dako nga buhat sa Ginoo. So dili yun ni sila pasagdan. So we have that elite ministry and I hope we will invest more diha sa elite ministry kay dili magud pwede nga mag-elite ministry ka unya mag-bike ra ka. Di na pwede. Kinahanglan mag-elite ministry ka, kinahanglan May dating pod gamay. na po kay dating po. May marang-arang po nimong service na naon. Kanya, ang mga tao nga should go into that elite ministry, ila pong dagway pang elite ministry. Dili good po pwede nga si Bisan Kinsa na lang. Of course, we know nga ang Ginoo, ang Holy Spirit magamit si Bisan Kinsa. Pero as a church, we have the wisdom. Itagaan ta og wisdom si Ginoo that we have to do something Right. kinsa ning angayan nga dumudo nga bubuhat na nga mao nga bulaton. Very good. According sa tong lesson no nay usa dinhi ka punto nga sulat sa tong author is they became a witness to his message, healing and power from God. So very important for them. It's not just about kanang sharing, dapat mo convince sila nga murag mahimo bit makita bitaw nila nga kani siya nga buluaton. It's really going to work sa ilang kinabuhi. Yes. Another sa itong lesson. And then second is, according sa itong lesson, they want to be part of something good that is changing the lives of people. So tungod sa ilang kadunahan siguro, Doc Pido and Pastor Salarda is, kanang bitang napod sila yung contribute sa ministry. Huwag akong nakita, no? Especially sa Hope Channel, na yung mga donors nato sa Hope Channel na mga dinagko, di po na sila daghan, pero pag muhatag po, dinagko po kay, actually nakita nila nga dito sila makaparticipate. Yeah. Og na-convince sila sa ministry sa ilang ginatunulan sa panalangin. That's true. Na magani daghan po nato nga mga bag-o nga mga believers nga gikan sa mga affluent, mga wealthy o mga powerful, pagka convert nila, gahimo ka og lingong simbahan. O dili ko galingong simbahan. Gadunit sila og simbahan nga nindot gyud tanaon. Kay aron nga ang ila mong target nga ang ila pong mga kauban nga sama nila, ila pong makabot. Kay example lang no. May usa ka church. Unya kining atong usa ka church, ingon sila pastor, sige mi og wali. Pero zero gyud mi kanunay. Kung ano man, ay di ay
bisan ako, pag-abot na ako sa simbahan, kayon ko nga walay makonvert. Kay, kung saan pagka-convert nila, nga ang ilang simbahan, ang atop, buslot, way salog, kuan lang, kana lang mga kawayan lang, mga gihimuling kuranan. Kunya, dito sa Pikas nga church, ang usa ka church din guwapo kayo, ang dito po sa unahan, guwapo po kayo, how come nga maka-convert mo nga ang inyong mga silingan ng mga church, pwede ka guwapo. Unya inyuhan ni para ilahasin, ilaha dito tiles, unya inyuhan di wagani mo. So, Right. but when there was a brother nga kwartahan, na bautismuhan siya, nagpagwapo siya ang church, so ang mga affluent po ng mga tao, ganahan po musulod, kaya nga naman, guwapo po kayo ang simbahan. Because you cannot attract the affluent, the rich, nga mo anak sa imong nga simbahan nga luoy kayo sa tanan. Mag-question pa gani sila, asa may Ginoo ani mga tawana. So you see? Right. So dako kay lang rule po sa Yes, dako ministry. yung kayo role ang mga kwartahan sad nga Although mga dili sa yun, no? So Yo, pag, di sa yun. Pero kung kini mo convince mga tawana, they are more than willing to share their wealth para sa buhat sa Ginoo. ingon ba ko sa itong lesson is, the second phase is to begin a genuine ministry. So ang ila dahil ginapangita is kanang sinsilyo gyud nga ministry sa iglesia. So kung siguro kung dili kanila na makita bisag makikita mo memorize og mga pipila ka mga teksto sa Biblia pero dili nila kanang dili nila ma-witness Yes. ang Kay- convincing power sa atong gina-share. It will not Imagine. actually touch their hearts. Imagine, they will give huge amount of money. Unya mo paingon ra sa imong bulsa. So, mag-question na sila, dili Right. ni genuine. Mura ra ko, gahatag ra ko, og akong kwata, gigipadato na ko ang leader ani nga simbahan. So, this is not a genuine. So, muna nga, ilag yung tanaon kay, gihaguan ba po na ilahang mga income. Yeah. So, muna nga mo invest na sila, mo hatag na sila sa church, kung nakita nila nga this church is really naghimo gyud og tinuod nga ministry alang sa Ginoo. So, kung naa sila'y mga pagduha-duha, naa sila'y makita nga kini nga church mura og lahi gyud ni, murag ang leader na dato ani. So, I think they will not join with the church. Kaya bisan pa sa I have read a lot of kaning mga kanabito mga tao nga mga dunahan nga mahilig mo tabang, like for example si Bill Gates. Yes. Actually dili nimo sila basta-basta nga mo convince nga mo tabang sa imong organization. Nagid sila yung mga certain criteria nga para ma-convince sila nga magpagawa sa ilang resources nila alang sa pagtabang. I think it the same principle nga nag-apply sa ubang nga mga dato nga nagapangita og mga pamaagi nga makatabang sa mga naglaylay nga mga ministry sa atong iglesia. Doc Pido, what is your I'd like- thought? Sige. go Just to ahead. expound, no? We have time, right? Kini bitong makihalubilo ka sa mga people in power. Dili ba siya madali? Siguro sa uban, it comes naturally. Pero in my experience, duha jud ni ka-experience din ako malimtan, Pastor. One was when I joined a congressional hearing. And I was in front of congressmen that time. Ang ako, I was prepared. Prepared ko sa akong isulti. Pero pag on jud ako sa akong mic, dili ka na bitang, when you feel so little in front of them, ang imong kanang, imong bitong tuhod, gabangga-bangga jud. Involuntarily, gabangga-bang sabi ko, I feel so intimidated. Second was, when I was part of organizing oath-taking sa bagong Certified Public Accountant sa PICC, during that time, I sat for lunch with the members of the Board of Accountancy sa Philippines. Alam mo, Pastor Roxy, that was the first time nga musubo ko nga dili mahulog jud ang pagkaon. I was that intimidated. Kung Ginoo nga no man ni, I am the Seventh-day Adventist here, kanang please make me strong. Kanang, kasi I represent your church here. Gahulog jud, gahulog. Not until ang chair sa Board of Accountancy, nagsturya mi siya nga, so, you're Seventh-day Adventist? Sabi ko, yes po. So, you know the school, Mountain View College? And it opened doors to a really good conversation. So, I think, muna akong take, ani,
kana bitaw tong mga brethren nga they're already in that circle, we have to support them. Kasi if we look at it as a ministry to reach other powerful people, sila na po'y, as of now, mas dali sila ang makareach sa ilaha. The church has to support them. Kini ma-identify bitaw nato sa church nga they're in the position to influence. We have to influence it. Kasi when I see conversion stories of celebrities, pastor, nga nahimo silang Christian, sabi ko, why not us? Nganong dili man ta ka-influence mo din mga big people, say, in politics, in show business, nganong sa uban, it's easier for them. So that's my question. I think there has to be a support and we have to be more strategic when it comes to reaching out to the powerful. Yeah, right. Yes, Pastor. Actually, ako nakita ba, nga kung kini nga mga grupo sa mga elite nga mga tao, sa mga professionals, sa mga kwartahan nga mga tao, kung naanatay membro ani, kini mga tawana, mo'y atong i-train para ani nga mga tawana. Example, kung mga physicians, mga doctors, physicians. So, kung natay mga doktor ng medical line, kini mo i-equip na to sila to reach their fellow mga doktor sad. Kung sa mga mga businessman, lahi po ni sila. Kaya nga naman, magkausap manggod, makarelate manggod sila. So, kung mo ni atong himuon, I think we are on that direction and we had been on that direction. Pero usahay makulangan lang mag-post ba? Right. Post lang. So, kung mahimo na ito ni, I think our ministry for these affluent people maris out. Atong tanaw din sa itong lesson, pagkamatay ni Jesus, ni ato si Nicodemo. Ni ato po si Joseph Parmatia. Si Joseph Parmatia, what I record ani, di ba? Out of nowhere. Oh, out of nowhere. Pero pagkamatay ni Jesus, nigawas siya. It might be. Kasi Nicodemus, naka-influensya ani niya. Kay si Nicodemus, nigawas niya. Si Nicodemus is a member of the Sanhedrin. And this Joseph of Arimathea is also of the same rank. So sado pa, it could be nga behind the back, we really do not know. Nga naman nga nagkuyog o nag-abot man ni sila, pariho man sila og consent about sa pagkamatay ni Jesus kay ilang kwaon kay ilubong la dito. So you see mong makita ni siya. Nga, it may be one of them and most likely Nicodemus nag-impluwensya ni Joseph of Arimathea. Yeah, right. Akong nakita din ba kaning how attractive kaning Jesus Christ himself, kaniyang presence ba nga maka-attract siya sa mga yan nga klase nga mga tao. Kung imong tanaw niyang mensahe, na simple lang siya, no? But it's a mystery no nga kailangan din na po nato ni siya i-pursue nga di po nato nga ikaulaw kay bisag si Jesus Christ mismo in his own way of doing that such ministry na-attract niya kaning mga adunahan to come to him. So meaning it's kanabitang giunsa ni Jesus Christ pag-handle sa kaning pagdala sa mensahe nga kaning mga tawana mapaduol diha sa iyang presensya. That is something that is kanabitang murag nagakutaw sa kung una-una ba. Makwanta nga na-reach niya gihapon ang mga dato. Now, if, for example, si Jesus Christ, when He came here on earth, dili biya siya adunahan. Yes. Ang iyang image, simple lang. Pero I think, no, Ma'am Pido, no, siguro bisag usahay, dili kita sama kadunahan, sama sa mga adunahan nga tao nga atong ginaministeryo. I think sa kanang, in the sincerity of kanang giving our message, yes. Just like kanito mga literal evangelist, usahay mo, manuktok lang, muhatag lag libro, that's also, later on, the Holy Spirit will work sa ila kasing-kasing. Ang makita magunato ni Jesus, kung na ang mga Sadducees, na ang mga Parasiyo, ilang gisulayan ang kaalam ni Jesus, sa ilang gisulan, ilang makita nga si Jesus is even supersede sa ilang wisdom. I agree. So now, remember, kato nga mga elite, tuaputod sila dito, kay ilang man pong gisunod ni og tinuod ba gyud ni. Ang level po sa imong panguna-una. Unsa ba gyud ni. So pag story ni Jesus, pagtubag ni Jesus sa mga pangutana sa mga Sadducees o mga Parasiyo, ilan nakita nga this man is silly
the Son of God, kaya ang iya nga gisulti, kana yung imong makita ang pagkatinuod o ang pagka-sound sa mao nga mga pulong nga Right. makapatandog yun sa ilahang nga kasing-kasing. Ang keyword na gigamit sa itong lesson is witness. Yes. Not arguing. Yes. Jesus did not argue with these people para makonvince ni Jesus nga musunod niya. No, it's not. Yes. Actually, it's about witnessing. Nga na convince sila nga, well, this is truly the Son of God. Yeah, and the witnessing style, imong makita, gigamit na yun ni Jesus ang Word of God, ang the Scripture, ang Tura, nga maoy mo pamatuod sa iyang isulti. So, ilang makita nga, even kini si Jesus, nga murag ilang gituhuan nga, gikan ra sa panimalay nga pobre, pero ilang nakuha nga, he is more brilliant or... Yeah. But I agree with you, Dr. Salarda, when you said na, for example, si Jesus nakig-deal kay Nicodemus nga, who is a critical thinker type of person. So, kung makita nimo ang conversation between Jesus Yes. and Nicodemus, makita dyan nimo ang level sa thinking ni Jesus. That's true. Ni kuan gid no, ni hit pod sa panguna-una ni Nicodemus. Dili pod nga kanang diri sa ubo si Nicodemus taas no, dili. It's actually hitting where kanang panguna-una kung asa gyud ma-hit ang panguna-una ni Nicodemus. Dito jud ni igo Dr. Salarda. And even Nicodemus, nagwonder siya. Wonder. Nga, inguna na ang iyang pagtubag. Unya, Pero iya, dili debate ha? yes, dili siya debate. argument. Ginaan niya Argumentation. pagtubag. Unya, iya pagani nga, mura gi-confront si Nicodemo sa iya nga nahibalan as a man of intellect. Right. Okay. So I think now we don't have the luxury of time anymore kay hapit na masugod ba kay na ang atong main nga program dinhi sa gymnasium sa San Fernando, no? Ang atong magawali karon bago na usab ang Okay. Vice President sa Adventist World Radio. Pag-introduce na siya later on sa atong MC. Of course, ang atong translator karong gabi na from Southeastern Philippine Union Mission. Si Pastor Rene Rosa, ang translator sa atong speaker karong gabi na. Of course, so daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa next week na usab, no? Sa atong line nga episode sa Takna sa Pagton. So we'll see you again next week dinig yapon sa Hope Channel South Philippines. Akong hayon si Dr. Pido sa paghatag sa closing prayer. Let us pray. Heavenly Father, thank you for reminding us the profound conversion of Nicodemus and Joseph of Arimathea. Lord, they are men of power, but the Holy Spirit worked in them, and through them prophecies were fulfilled. Heavenly Father, remind us always that even the powerful, the influential, the wealthy need you. In fact, they need you more, Heavenly Father. So use us, each one of us, to be alive, so they will open their hearts, not only their vulnerability, but all their lives for Jesus Christ, for they too have been saved by the blood of our Messiah. In the loving name of Jesus we pray. Amen.